Welcome to Netizens Untold Stories. Mahal kita, pero may pinangako siya. Hi, Miss Sarah. Itago mo na lang ako sa pangalang Kat. At sa ex-partner ko naman ay Daniel. Para naman kahit paano, sa pangalan man lang, nasa latest trend tayo. Noong huling nag-usap tayo, nabanggit mo na susubukan mong magbasa ng mga love stories ng ating mga co-netizens. It's my privilege to be the first one na ma-feature sa untold story mo sa iyong channel. I remember those days way back in 2014. I was 25 years old at the time at nagtatrabaho sa isang sikat na fast food chain bilang isang cashier. Mula ako sa isang maayos na pamilya, Miss Sarah. Lahat ng aking kapatid ay may maayos na trabaho at pinag-aralan. Ako ang bunso at ako lamang ang hindi nakapagtapos sa amin. It was Monday morning, year 2014. Tandang-tanda ko pa. Nasa isang coffee shop ako at nagmumuni-muni kung ano ang gagawin ko sa aking buhay. Nang sa di kalayuan ay nakita ko ang kaibigan ko na itago na lamang po natin sa pangalang Sofia. At may kasama naman itong Anya ay kaniyang pinsan na itago na lang natin sa pangalang Daniel. Miss Sarah, kilala mo ako. Maarte, maganda, mautak, at mataray. Pero I don't know that time. Unang kita ko pa lang kay Daniel, magaan ang pakiramdam ko sa kanya. Guwapo, moreno, matangkad, matangos ang ilong. To cut the story short, nagkamabutihan kami ni Daniel. He is not my first boyfriend, Miss Sarah. But I was a virgin before Daniel came into my life. Yes, nagsama kami. Nag-live-in. Masaya sa umpisa. At aaminin ko rin na sa kanya ko naranasang unang sumaya. Si Daniel ay isang alagad ng batas. Guwapong alagad ng batas. Lapitin ng mga babae. Yes, we are happy sa kung ano ang meron sa amin despite the fact na tutol ang mga magulang ko sa living-in setup namin. Until one day, nag-iba ang lahat. Malakas ang pakiramdam ng mga babae, Miss Sarah. Dati, tuwing break time ko, natawag siya sa akin. Naging bihira na. Nalilate na siya sa usual na uwi niya. Minsan, tulog agad. Maliliit na pagbabago na pag-araw-araw mong kasama ay imposibleng hindi mo mapapansin. I confronted him once sa mahinahong paraan pero tinawanan lang niya ako at ipinagsawalang bahala ang mga sinabi ko. Hanggang sa ang pag-uwi-uwi niya ng late ay nauwi sa paminsan-minsang hindi pag-uwi sa apartment namin sa gabi. That time, paranoid na ako and I really want to know what is happening. Kung ano na ba ang nangyayari sa aming dalawa. January 1, 2015 was indeed one of my unforgettable New Year. Hindi ako ang klase ng girlfriend na sumusundo ng BF, lalo na sa klase ng kanyang trabaho. Naka-duty siya that time, and ako naman ay ganun din. Maagang natapos ang shift ko, and I ordered food for us. Dumaan ako sa station nila. I was about to surprise him, pero ako pala ang masusurprise. Yes, Miss Sarah, bungad pa lang nakita ko na agad siya. Kausap at kaakbay ang isang babae na may hawak din ng baunan ng pagkain. Pandak, mas maganda ako, mas sexy, pero kita ko sa mukha na may pinag-aralan ng babae. Mataray ako, pero hindi ako iskandalosa. Unang heartbreak ko, ang sakit pala. Yung puso ko parang dinukot at piniga. Umuwi ako sa apartment ng luhaan, Miss Sarah. Hinintay ko siya. Tulog ako nang dumating siya. Kinabukasan, kinausap ko siya ng maayos at sinabi ko na nakita ko.
Yes, hindi katulad ng ibang lalaki. Inamin niya sa akin agad at humingi ng tawad. 2 months, Miss Sarah. 2 months niya akong niloko. His exact words saying sorry before we parted our ways. I'm sorry ka. Mahal kita, pero may pinangako siya. Miss Sarah, parang bombang sumabog sa pandinig ko ang mga salitang binitawan niya. January 3, 2015. We parted ways. The process of moving on was like para akong mababaliw. Yes, inayos ko ang buhay ko. Nag-aral akong muli. Natapos ako sa edad na 30. And luckily, I got a nice job sa ibang bansa. Isa na ako ngayong CPA. Kaparehas ng babaeng ipinalit niya sa akin. Pero mas maganda ako. And I feel complete because ikinasal na ako sa tamang tao. It was just a short story, but I hope na magugustuhan ito ng iyong mga listeners. More power and God bless.